Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Kung dyan nakamabasa ko naton, nagapoon. Si Jesus nagsiling sa iya, Ako amo ang dalan, kagang kamatuoran, kagang kabuhi. Wala sing makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. If you notice, our prayers have to go through Jesus Christ in order for Jehovah to answer our prayers. Kung natalupanggan nyo na ang aton pangamuyo dapat mag-agi kay Jesus, agad pamatian dyan ni Jehovah. So that's another important factor when it comes to our prayers. Isa man dyan, ka-importante nga butang, agad pamatian ni Jehovah ang aton pangamuyo. Another important factor that Jesus said that we must do is found in Matthew chapter 6 and verse 7. Isa pa ka-importante nga butang, ang mabasa naman natin sa ginkoon ni Jesus sa Mateo 6, versikulo 7. Kapitulo 6, versikulo 7. Ang teksto nagapoon, Apang kun ikaw nagapangamuyo, hindi pagsulit-sulita ang amo gihapon nga mga butang, subong sang ginahimo sa mga tao sa mga pungsod, kay abi nila pamatian sila tungod sa ilang madamo nga ginahambal. So he says that we're not to say the same prayers over and over again. Ginkoon ni Jesus na hindi natin dapat pagliwat-liwaton ang aton mga pangamuyo. Have you ever heard of a broken record? Nakabati na kamukhang sirang plaka. When that broken record happens, it just says the same thing over and over again. Kung nagaba ang isa ka record or CD, ginaliwat-liwat siya ang musika. Doesn't it get to be a little irritating after a while? Hindi ba makairita o masakit pamatian? What Jehovah is looking for is prayers that come from the heart. Ang ginapangita ni Jehovah ay ang mga pangamuyo na nagahalinggid tudok sa tagipusoan. And Jesus understood about this, so what he did was he gave us a model prayer or an Our Father prayer. Naintindihan gid ni Jesus diya kang mayad, ang mga gintaon niya kanaton ang modelo nga pangamuyo o ang ginatawag na amay namon. So let's notice some of the points that Jesus says that we can pray for. So talupanggan naton ang mga pira sa mga butang nga ginkoon ni Jesus na pwede naton ipangamuyo. The first important thing that Jesus says we can pray for is at Matthew chapter 6 and verse 9. Ang una sa importanteng ginkoon ni Jesus ang mabasa sa verse 9. Chapter 6 verse 9. Basahan naton. Gani mga muyo kamo sa sining paagi, amay namon ngayara sa langit pagkabalaano ng imong ngalan. So there Jesus tells us that we are to sanctify His name. Sa teksto ginkoon ni Jesus na dapat naton pakabalaanon ang ngalan ni Jehovah. So He used Jehovah's name. So gingamit niya ang ngalan ni Jehovah. Sanctify means to set apart, to make holy. Ang ginkoon nga pakabalaanon nagakahulugan nga iapinon para mangin balaan. Another important point that Jesus tells us that we should pray for is Matthew chapter 6 verse 10. Ang isa pa ka punto mabasa sa verse 10. Magkari ang imo ginarian, matuman ang imo kabubuton sa duta, subong sang sa langit. So the kingdom is another important factor that we must use in our prayer. Ang ginharian, isa man kabutang importante, ang dapat naton ilakip sa aton pangamuyo. And if you notice, the banner behind me is our year text, talking about the kingdom. Kung matalumpangdan nyo, ang atong tuigan nga teksto nagakuon, magkari ang imo ginarian. In our watchtower today, it really focuses on the birth of the kingdom and the importance of God's kingdom. Sa aton man mga pagtinuon sa lalantawan, matalumpangdan nyo ang mga topiko may kaangtanan sa pagkabunat kang ginarian kag ang kahalagahan o kung importansya sining nga ginarian. So what are other important things can we pray for? So ano bang iba kabutang na pwede naton ipangamuyo? Well, one thing that we can also pray for is what Jesus says in Matthew chapter 6 and verse 12. Ang isa pa mabasa natin sa verse 12. Nagapoon, kag patawara kami sang amon mga sala, subong aging patawad man namon ang mga nakasala sa amon. You notice that Jesus says how important it is for us to forgive others. Natalupangdan nyo aging kuon ni Jesus kung daw ano ka-importante magpatawad sa iban. We are all sinners. Tanan kita makasasala. And at the same time, when you think about that scripture there about forgiveness, doesn't it make you feel that how important it is to forgive others? Natalupangdan nyo ba na sa sinabi ni Jesus, ginkoon ni Jesus na nagapangayo kita kang patawad,
natalupangdan nyo na dapat man kita magpatawad sa iban? Because if we don't forgive others, Jehovah will not forgive us. Kaya kung hindi kita magpatawad sa iba, hindi man kita patawarin ni Jehovah. Brothers and sisters, the important thing is, whatever it is that affects us personally is what we should pray for. Mga kauturan, ang importante nga butang nga ipangamuyo naton. Kung anong mga personal nga mga butang nga aton ginabatsyag, ipangamuyo naton kay Jehovah. So when we're maybe we have to make an important decision, we can pray for wisdom. So kung magahimo kita kang importante nga desisyon, mangamuyo kita kay Jehovah kang kaaram. Maybe we're going through difficulties in this economic situation. So nagaatubang kita sa kabudlayan kay mabudlayan aton tiyempo pa dyan. So it would be important for us to be specific in our prayers. So importante nga espesipiko naton na ipangamuyo kay Jehovah mga butang. So if you need to pay your bills, tell Jehovah exactly how much you need. So kung nagapangamuyo ka mo, kung may baraydan ka mo sa inyong mga utang o kung mga kuryente, ihambal nyo kay Jehovah kung magkano ang inyong kinahanglanon. In 1 John chapter 5 and verse 13, it says, no matter what it is that we ask according to His will, He hears us. Kag ginsulat man sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 13, na bisan ano nga butang nga aton iba nga muyo kay Jehovah, pamatian niya kita. So, doesn't it make you feel happy to know that Jehovah does listen to our prayers? Hindi ba kamo nalipay nga si Jehovah nagapamati gid sa aton mga pangamuyo? Another important factor when it comes to our prayers is we have to show sincerity, consistency, and we also must work hard at what we pray for. Isa pa kabutang sa aton mga pangamuyo ay dapat na mangin sincero kita, hindi pa bago-bago, kag tumano naton kung ano ang aton ginpangamuyo. In the Bible, we have a wonderful example, that of Jacob. Sa Biblia may mabasa kitang mayan na halimbawa si Jacob. If you recall, Jacob was the younger twin brother of Esau, whose parents were, of course, Isaac and Rebekah. Kung madumduman nyo, si Jacob ay bugto ni Esau, nga mga bata ni Rebekah kag ni Isaac. When Jacob and Esau were growing up, Esau was favored by his father Isaac. Kang nagabahol ang magburukto o kung kapit, si Esau ay ginkahamutan kang anang nga tatay. And Jacob was favored by his mother. Pero si Jacob naman, nagustuhan o kung ginkahamutan kang anang nga nanay. Well, Esau was known to be a mighty hunter. Kilala si Esau bilang isa ka mangangayam. So one day, when Esau came from the field, he was very, very hungry. So sa kaadlaw, nag-abot si Esau halin sa pagpangayam, kapoy kita na kagutom na gutom. So he asked his brother Jacob if he could have a tasty dish. So nagpangayo ta na sa anang nga bugto, kang anang nga ginaraha nga isa ka manamit nga sopas. So Jacob said, if only you would sell your birthright. Pero ko ni Jacob, hood, pero dapat may baligya ka na ako ng imong kinamatarong sa imong pagkapanganay. And having no appreciation for sacred things, Esau sold his birthright for one meal. Tungod sa warati apresasyon si Esau sa mga spiritual nga butang, ginbaligyan na ang anang nga pagkapanganay tungod lang sa sangka sopas. So now it was time to Jacob, it was time for Isaac, his father, to give the blessing to Esau. Karon tiyon na para itaon ni Isaac kay Esau ang mga pagpakamaayo ang panganay. Isaac gave directions to Esau to go out and hunt some venison. Pero nangabay anay si Isaac nga maggayam anay si Esau kag magbuol kang sapat para kanon. Rebekah told Jacob that go ahead and get the blessing from his father Isaac. Pero ginkun-an ni Rebekah si Jacob nga mag-agturon sa anang nga tatay para bulon ron ang anang nga pagpakamaayo. And Jacob received the blessing from his father Isaac. Kag si Jacob ang nakabaton kang pagpakamaayo ni Isaac.